Asher, sino-sino ang mga pinangalanan ni Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon at ano umano ang kanilang mga papel sa anomalya? Sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, ako Bico Party List Representative Elizalde Co, dating Senador Bong Revilla at ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highway Roberto Bernardo. Ito ang mga pangunahing isinangkot niya dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Itinuro ni Henry Alcantara si dating DPWH Yusek Bernardo na kanya umanong boss na siyang tumulong maitalaga sa district o tumulong sa kanyang maitalaga siya sa District Engineering Office noong 2016. 2022 anya ay nagsimulang magbaba ng pondo sa distrito kung saan 20% ang ibinigay sa proponent na siyang nagpapasok o nag-i-insert ng proyekto sa mga panukalang budget. Partikular ito sa National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee ng General Appropriations Act at maging sa unprogrammed appropriations. Taong 2022 na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. Dagdag pa ni Alcantara, 2024 ay mayroon namang nasa 6 na bilyong piso ang kabuoang naipasok umano na proyekto sa dating Undersecretary, kung saan 25% nito ay napunta sa proponent o nagpasok ng mga proyekto sa budget. Kalimitan anya ay inuutusan niya ang kanyang driver na dalhin ang porsyento ng proponent kay Bernardo na minsan ay sa parking lot ng isang kilalang hotel sa Maynila dinadala. Kabilang naman umano sa insertions noong 2024 ay para kay dating Senador Bong Revilla. Itinaas pa niya nito ng 30% ang naging proponent sa 3 proyekto para rito bilang tulong umano sa dating senador. Ilan sa mga proyekto na ito ay flood control projects sa kabahan ng Angat River at Giginto River. Ngunit sinabi ni Alcantara na hindi nito nakakausap si dating Senador Revilla. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Taong 2022 naman anya, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto para sa multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Ngunit 600 million lang umano ang napagbigyan ng pondo para dito, ngunit gumawa niya sila ng paraan ni Bernardo. Bagaman nilinaw nito na hindi humingi ng partikular na proyekto si Senador Villanueva, kundi iniutos ni former Yusek Bernardo na bigyan na lang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ang proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang Pumpeng. Para kay Senador Jinggoy Estrada naman, sa pagkakatandaan niya ni Alcantara ay 2024 budget hearing sila nag-usap kasama si dating Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3 dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355.
Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Taong 2021 naman anya, nakilala ni Alcantara si Congressman Zaldico kung saan napag-usapan ang planong pagbaba ng pondo papunta sa kanyang distrito sa Bulacan. Makalipas lang anya ang nasa isang buwan ay may listahan na ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Dumalo rin si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Blue Ribbon at kinumpirma ang mga impormasyon na inihayag ng boss nito na si Henry Alcantara. May ilan lang anyang mga tao na hindi nabanggit pero hindi na masabi dahil maaari siyang kasuhan ng libel. May alam din anya si Hernandez sa pagbaba ni Alcantara ng pondo ng projects sa kanilang opisina at maaaring nalimutan lang banggitin. Gayunman, inamin ni Bryce Hernandez na lahat ng flood control projects sa Bulacan ay substandard. Ella, sinabi rin ni Henry Alcantara at nabanggit niya si former Congresswoman Mitch Kahayon Uy kung saan noong 2022 anya ay nagbaba umano ng proyekto nagkakahalaga ng 400 million pesos sa GAA para sa naturang dating Congresswoman. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.